Welcome mga kapatid. May bago na naman tayong kwento dito sa Pinoy Esoteric. At sa kwentong tutunghayan natin ngayon, makikita natin ang isang mutya na nagbibigay ng liwas o di kaya naman pantaboy sa panganib, pag-iwas sa panganib at kakayahang matago ang nagtatanga nito. Pero bago tayo magsimula, like and subscribe dito sa Pinoy Esoteric para sa mga kwentong esoteriko, kwentong agimat at ghost stories. Ako nga pala si Maestro J at tunghayan natin ang kwento ni Berto na nagtatangan ng isang mutya laban sa panganib, pag-iwas sa panganib at kayang matago ang nagtatangan nito. Kaya siya tinawag na Bertong Liwas. Sa bayan ng San Rafael, may isang lalaking hindi mahuli-huli, pero hindi rin siya isang mabuting tao. Isa lang siyang taong likas na takot sa responsibilidad. Kapag may trabaho siyang pinasok at nahirapan siya, biglaan lang siyang naglalaho at hindi na bumabalik. Kapag may atraso sa kaibigan, hindi na siya magpapakita. Kapag may utang, lalo mo siyang hindi mahahanap hanggat hindi na siya hinahanap. Dahil dito tinawag siyang Bertong Liwas. Hindi dahil sa pagiging magaling, kundi dahil lagi siyang umiiwas. Kilala siya ng lahat ng nasa bayan, pero wala siyang tunay na kaibigan, maliban kay Salvador. Si Salvador ang kababata ni Berto. Isang mabuting tao na may sariling karinderya. Sa tuwing wala nang mapuntahan si Berto, sa kanya ito lumalapit. Minsan habang kumakain si Berto ng libreng sinigang sa karinderya ni Salvador, napansin niyang tila malalim ang iniisip nito. "Uy, bakit ganyan ang mukha mo? Parang naluwi ka sa sugal," pabirong sabi ni Berto. Napatingin si Salvador sa paligid bago sumagot. "May isang bagay akong matagal nang itinatago," bulong niya. "Ha? Ano naman yun?" Hindi sumagot si Salvador. Bagkus tumayo ito at kinuha ang isang lumang kahoy na kahon sa loob ng kanyang bahay. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Sa loob ay may isang bato na mukhang bloodstone. May kulay berde at merong pula na tila pulang itim din ang itsura. May kakaibang ukit ito, parang sinaunang mga letra. "Anong bato yan? Baka naman panghilod lang yan," tukso ni Berto. "Ang mutya ng liwas," sagot ni Salvador. "Agimat ito at isang mutya. Ang may hawak nito ay hindi makakita at madaling makakatakas sa lahat ng panganib." Napatigil si Berto. "Ha? Anong ibig mong sabihin?" "Sinubukan ko na ito," sagot ni Salvador. "Kapag hawak mo ito, parang nawawala ka sa paningin ng mga tao. Hindi mo kailangan tumakbo kasi hindi ka nila makikita." Napalunok si Berto. Para sa isang taong mahilig umiwas sa lahat ng bagay, parang ito ang perpektong bagay para sa kanya. "Pero tandaan mo," dagdag ni Salvador, "sabi ng tatay ko, kapag ginamit mo ito ng masama, darating ang araw na hindi ka na makakatakas kahit sa sarili mong anino." Tumawa naman si Berto. "Drama mo naman. Bakit hindi mo ginagamit?" "Tinuturing kong sagrado ito," sagot ni Salvador. "Hindi ako dapat magtago sa buhay." Natahimik si Berto sa sinabi ng kanyang kaibigan. Tila ba ang bumabagabag sa kanyang isipan ay kung paano niya ito gagamitin kung ito ay nasa kanya. Ganun pa man, dahil kaibigan niya Salvador,
Pinagdadalawang isip niya talaga kung ito rin ay para sa kanya. Kinagabihan, hindi makatulog si Berto. Paano kung akin na lang ang mutya? Kaysa nakatago lang. Bakit hindi ko gamitin? Dahan-dahan siyang bumangon at lumabas sa barong-barong niya. Nagtungo siya sa karinderya ni Salvador at alam niya kung ano ang nakatago doon. Dito niya matatagpuan ang mutya ng liwas. Walang ingay ay binuksan niya ang kahoy na kahon at kinuha ang mutya mula sa karinderya ni Salvador. Hindi iniisip kung ito ba ay nakakasama dahil para sa kanya, ito ang para sa kanya. Pagkakuha niya, nakaramdam siya ng kakaibang sensasyon. Para siyang naging magaan. Para bang wala siya sa mundong ito. Ramdam na ramdam niya na may bumabalot na enerhiya sa kanyang katawan at nagkakaroon siya ng kakayanan. Ang kanyang nakikita, nagiging parang itim at puti. Ang kanyang balat, pakiramdam niya, ito ay nagiging transparent. Tila ba parang walang nagkikita sa kanya. O di kaya naman, ang anino niya ay hindi nakikita rin. Sa isang iglap, wala nang nakakita kay Berto. Si Salvador na natutulog sa karinderya ay hindi man lang naramdaman na si Berto ay kinuha ang kanyang mutya. Tahimik at walang tunog, lumabas si Berto sa karinderya. Noong una, ginamit ni Berto ang mutya sa maliliit na bagay. Noong ito'y kanyang ginagamit, pakiramdam niya lahat ng kanyang gustong makuha sa buhay na to ay pwede niya nang makuha. Maganda tong mutya na to. Hindi na ako nakikita. At mas lalong pwede ko tong gamitin sa mga bagay na pwede kong makuha. Aniya. Si Berto ay paunti-unting gumamit ng mutya. May orasyon ito. At ang orasyon na tila ba biglang pumasok na lang sa isipan niya pagkakuha nito kay Salvador sa karinderya. Ang orasyon na lagi niyang binibigkas. Liwas, lilong, taguliwas. Kapag ito ay kanyang binabanggit, tila lahat ng bagay ay nakikita niya sa itim o puting ilaw. Ang kanyang balat, pakiramdam niya, hindi nakikita. Lagi niya itong tinetesting at ginamit niya ito sa mga ibang bagay na walang katuturan. Kagaya ng kapag may gustong sumingil sa kanya ng utang, bigla niya itong ginagamit para mawala. Kapag may galit sa kanya ang isang tao, hindi siya mahuhuli sapagkat ginagamit niya ang mutya, pati na rin ang orasyon nito. Kapag may mga pulis naman na naghahanap sa kanya dahil itinuro siya ng mga tambay dahil sa kanyang mga utang, parang hindi siya nakikita at nilalagpasan lamang siya ng mga pulis kapag nakikita ito. Ngunit unti-unti, lumalawak din ang kasakiman ni Berto. Pumasok siya sa mga tindahan, kinuha ang mga gusto niya nang walang paalam. Nagnanakaw. Pinagnakawan niya rin ang isang mayamang negosyante. Hindi niya alam kung paano nawala ang kanilang mga kayamanan sapagkat isang gabi na lang nawala ang mga alahas nila sa kanilang bahay. Sa isang gabi, pati ang donasyon ng isang bahay mula sa isang simbahan ay nawala at walang nakakita kung sino ang kumuha. Sa bayang iyon ay may haka-haka na baka mayroong isang magnanakaw, isang tulisan
na magaling at hindi basta-basta nakikita dahil na rin sa kakayanan. Si Bertong Liwas ay hindi na basta-basta taga-iwas. Isa na siyang anino ng kasamaan. At walang sino man ang makakapigil sa kanya. O iyon ang akala niya. Dumating sa San Rafael si Maestro Julio, isang matandang albularyo na may malalim na kaalaman sa mga agimat. Narinig niya ang tungkol kay Berto at agad niyang naintindihan. Ang mutya ng Liwas ay nasa maling kamay, naisip niya. Si Maestro Julio ay nagpunta sa bayan ng San Roque dahil bibisitahin niya ang kanyang kaibigan. Isa itong negosyante na kung saan nanakawan din. Hindi nakakaalam kung sino ang nagnakaw sa kanya. Kaya naman humingi na siya ng tulong sa kanyang kaibigan na si Maestro Julio. Maestro Julio, kaibigan, baka po pwede matulungan mo ako. Marami ng haka-haka at kuro-kuro na may isang magnanakaw dito sa bayan ng San Roque na hindi mahanap, na hindi rin mahuli. Pati mga ginto, alahas o di kaya naman ayuda na mismo kinukuha. Hindi na ata tama to. Baka matulungan nyo kami dahil merong atang pambihirang galing ang magnanakaw na to. Lagi na kami nagkakaproblema at nawawalan dito. Baka may maitutulong ka, maestro. Alam mo, kaibigan, hindi mo kailangang mag-alala. Ako ang maghahanap sa magnanakaw na ito. Dahil sadyang nararamdaman ko na merong mutya ang magnanakaw na ito. Ang mutya ng Liwas ay nasa maling kamay. Ito na ang iniisip ni Maestro Julio. Dahil may kaalaman sa lihim na karunungan si Maestro, alam niya at batid niya sa kanyang pakiramdam. Gamit din ang mga gabay na laging nagsasabi sa kanya sa espiritual niyang pangangailangan mula sa Diyos. At sa pagkakaroon din ng iba't ibang lihim na karunungan, ramdam na ramdam niya na merong mahikang bumabalot sa mga insidenteng pagnanakaw na to. Nagsimula siya magmasid sa bayan ng San Roque at San Rafael. Unti-unti niyang mas lalong nararamdaman na merong mga aninong hindi basta-basta maintindihan. Ito ang nangyayari kapag ang isang mutya ay hindi ginagamit sa tamang paraan. Ang mga espiritong gumagabay dito tila nababagabag o nagagalit, kundi kaya naman nagiging masama dahil sa pagsamang paggamit din ito. At sa hindi malayong pagkakataon, nasundan niya ang anino na pumabalot din kay Berto. Habang tinitignan ni Berto ang pera na ninakaw niya sa munisipyo, isang araw lang niya itong ginawa at wala pa rin nakakakita sa kanya. Kaya naman tuwang-tuwa si Berto. Ayos to. Marami na akong makukuhang pera na naman. Pwede ko itong gamitin kahit saan. Salamat sa mutya. Biglang sumindi ang ilaw sa kanyang kinalulugaran. Sa gitna ng silid, biglang nakita ni Berto ang isang tao. Ito ay si Maestro Julio. Bertong Liwas. Yan nga ang tunay mong pangalan. Ang mutya mong tinatangan-tangan ay inaalipin mo na. Sa akin na to nagsasalita. Miuti mong pangalan mo, binabangkit na niya. Ito ang sabi ni Maestro Julio. Ang mga gabay, lalo na sa mga mutya, ay hindi basta-basta nagbibigay ng impormasyon sa iba. Pero kung ito
ay napupwersa na o di kaya naman ay nagagamit sa masamang paraan, ang mga gabay o espiritu ng isang mutya ay maaaring humingi ng tulong sa iba para ito ay mapalaya. Sinubukang gamitin ni Berto ang kanyang mutya. Siya ay nagorasyon. Liwas, tagulilong, taguliwas. Anong nangyari? Bakit hindi gumagana? Hindi ito maaari. Nagulat si Berto. Ang mga aninong bumabalot kapag siya ay nagkakaroon ng orasyon o di kaya naman ay ginagamit ang mutya ay hindi na gumagana. Ang kanyang balat hindi na nagiging parang transparent. Wala na rin siyang nararamdamang enerhiya. Tapos na ang kapangyarihan ng mutya para sa iyo, sabi ni Maestro Julio. Kapag ginamit mo ito sa kasamaan, darating ang araw na hindi ka na makakatakas. Yan ang sinasabi lagi sa lahat ng nagtatangan ng mutya at sa mga taong karapat-dapat nito. Kahit sa sarili mong anino, hindi ka mapoprotektahan. Biglang nanghina si Berto. Para siyang nawalan ng bigat. Pero hindi sa paraan na gusto niya. Napaluhod siya. Nawalan siya ng lakas na tila parang batang nawalan. Hindi siya makapag-orasyon ng matino. At ang kanyang isip, gulong-gulo. Berto, sasama ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Dito na matatapos ang kasamaan mo. Kinabukasan, dinala ni Maestro Julio si Berto kay Salvador. Hindi makatingin si Berto sa kanyang kaibigan na kanyang tinaksilan at ninakawan. Salvador, patawarin mo ako. Mahina niyang sinabi. Ginamit ko ang mutya sa mali. Hindi ko naisip ang babala mo. Tinitigan siya ni Salvador. Matagal ito bago sumagot. Kunin mo uli ang mutya, sabi niya. Nagulat si Berto. Bakit? Ngayon, gamitin mo ito sa tama, sagot ni Salvador. Ang mutya, lalo na ang mutya ng liwas, pinipili nito ang taong nagtatangan nito. Hindi mo magagamit ang orasyon kung hindi ito para sa iyo. Dahil ang orasyong iyong binabanggit para ito ay gumana, ni hindi ko sinabi sa iyo. Ibig sabihin, pinili ka nito. Kaya ngayong pagkakataon na to, magbago ka at gamitin ito sa kabutihan. Dahan-dahang kinuha ni Berto ang mutya. Ngayon, iba na ang nararamdaman niya. Tila ba ang mutya ay nagbago, mas makinang, at mas nagbibigay ng enerhiya. Sa halip na kasakiman, ramdam niya ang bigat ng kanyang responsibilidad. Si Berto ay dinala ni Maestro Julio sa punong bayan. Doon, siya ay binigyan ng pagkakataon kung magbabago siya. Binigyan siya ng community service. 3 buwan siyang gumagawa nito. At habang nagkakaroon siya ng pagbabago, binabayaran niya at binayaran niya ang ibang mga naperwisyo niya. Hindi ganong kalaki ang halaga. Ngunit nagtaka siya nung tinanong siya ng punong bayan kung ano ang plano niya.
Sir, alam kong malaki ang kasalanan ko. Pero ito lang sana ang gusto kong magawa muna. Ang magbago at magbalik sa lahat ng mga ninakaw ko. Bigla namang sumagot ang punong bayan. Berto, huwag kang mag-alala. Hindi mo mapapansin na lahat ng mga ninakawan mo ay hindi na nagbigay sa iyo ng kaso. Tinulungan ka ni Salvador. Binayaran niya ang kalahati ng iyong mga ninakawan. At higit sa lahat, nakiusap siya sa lahat ng mga tao na perwisyo mo na huwag ka ng kasuhan dahil ikaw naman daw ay magbabago. At buti na lang ginagawa mo na, dahil kung hindi, makukulong ka. Biglang nagliwanag ang isipan ni Berto. Pagkatapos ng araw na yon ng kanyang pagtatrabaho, pumunta siya kay Salvador muli at nagpasalamat. Salvador, maraming salamat sa kang tunay na kaibigan. Sa aking pangyayari o sa aking mga nagawang kasalanan, pinatawad mo ako at tinulungan mo pa ako. Salamat talaga. Bigla naman nagsalita si Salvador. Berto, kaibigan kita. Pero hindi ibig sabihin nun tinutugunan ko o di kaya naman hinahayaan ko ang kasalanan mo. Kailangan mo magbago. Tinulungan ko lang ang kalahati ng pagkukulang mo. Pero ang tunay niyan, si Maestro Julio ang nag-udyok sa akin upang kausapin lahat ng mga tao na perwisyo mo. Humingi ka ng tulong sa kanya pagkatapos mo niyan. At ang mutya na tangan-tangan mo ngayon, sa kanya ka matuto, kay Maestro Julio. Simula noon, ginamit ni Berto ang mutya sa kabutihan. Mula sa gabay ni Maestro Julio at sa kanyang mga turo sa lihim na karunungan, mas marami pa siyang natutunang mga orasyon na ginagamit niya hindi lang sa pagliwas, kundi rin para tulungan ng iba. Tinulungan niya ang mga pulis sa paghuli sa mga totoong kriminal gamit din ang mutya. Ginagamit din niya ito para iligtas sa mga inosenteng tao mula sa panganib. At bumawi rin siya sa kanyang kaibigan na magkaroon siya ng sweldo sa kanyang mga naging trabaho. Binigay niya muli ang pera kay Salvador para bayaran ito. Ngayon, hindi na siya si Bertong liwas, naduwag at takas sa buhay. Ngayon siya ay tinatawag na Bertong Liwas, kilalang tagapagtanggol at kilalang estudyante ni Maestro Julio sa lihim na karunungan. At dyan po nagtatapos ang ating kwento tungkol kay Bertong Liwas. Ang ganda ng mga aral pagdating dito sa ating kwento tungkol sa mutya ng liwas. Ang totoo niyan, ang mutya ng liwas na may kasintulad sa tinatawag rin nating bloodstone ay may pinanggalingang istorya. Yan ay actually galing sa Sefer Harazim, na kung saan ang bloodstone ay ginagamit talaga upang maging isang instrumento, lalo na sa pagligtas o di kaya naman pag-iwas sa mga sakuna at mga kalaban. Ang ginagawa talaga nila dito ay may inskripsyon na Hebreo o di kaya naman malakim, at merong ukit ito na sadyang bibihira lamang makita. Meron tayo niyan sa Pinoesoteric. Pero higit sa lahat, ang mutya ng liwas ay ginagamit talaga para ikaw ay maproteksyonan, hindi para gamitin sa kasamaan. Kapag nagkaroon ka ng mutya ng liwas, meron itong orasyon
na kailangan mong sabihin o banggitin para maging epektibo ito. Pero paalala, ang mga mutya ay merong mga espiritong gabay. Sila ay nasa ilalim ng kabutihan dahil ito ay galing sa mga nature spirits. Kaya hindi nila gusto na nagagamit sila sa kasamaan o di kaya naman ginagamit sila sa mga bagay na nakaabuso. Gamitin lamang ang mga mutya na ito sa kabutihan lang rin. At higit sa lahat, kung magtatangan ka ng mutya ng liwas, gamitin din ito sa iyong kabutihan upang ikaw ay maproteksyonan sa lahat ng klase ng tangka o di kaya naman mga masamang tao. Umiwas sa gulo. At higit sa lahat, laging tandaan, kapayapaan lagi ang lagi ninyong hanap-hanapin. Maestro J here sa Pinoy Esoteric. And kung nais nyo pong makakuha ng ating mutya ng liwas, click our profile, click shop, and search nyo lang po sa atin yan sa Pinoy Esoteric dun sa ating TikTok. And also, follow and subscribe na rin para mas lalo kayong makapakinig ng mga kwentong agimat, kwentong esoteriko, Pinoy ghost stories at horror stories dito sa Pinoy Esoteric. Hanggang sa muli.